Amen. So, nung mga nag-past preachings po ni Pastor, talaga po, parati po ako umiiyak. Parati po ako umiiyak. At sa mga mananampalataya po ng Panginoon, hindi po tayo umiiyak dahil tayo po ay bumbog na bumbog sa mga pagsubok. Although we have these trials, pero talagang minsan maiiyak ka kasi makikita mo yung kagandahan loob ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Makikita natin kung paano inaayos ng Panginoon yung ating mga buhay. At isa po sa mga preaching ni Pastor is about the Lord holds you together. At tayo po ay tunay na hinahawakan ng ating Panginoon at hindi niya tayo binibitawan. Amen? Amen. At ngayong umaga po na ito, our preaching will be also in line with the past preachings ni Pastor po para po makuha po natin yung series po na ginagawa po sa atin ni Pastor ay magkaroon po tayo ng lubos at mas malalim pang kaunawaan. Kung kaya ang ating pong tatalakayin ngayon ay mula po sa Exodus chapter 2 verses 1 up to 25. Amen? Okay, hanapin po natin. Magandang umaga rin po pala sa ating mga kasama sa FB Live ng Faith Without Walls, Love Without Borders. At salamat po sa pananatili ninyo at linggo-linggo ninyong pagsama sa amin. Nawa po ipagpalain kayong lahat ng Panginoon. Amen. Kung atin na pong nakita ang Exodus chapter 2 verses 1 up to 25, sabay-sabay po natin itong basahin. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him from 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked, Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. One day after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people, looking this way and that and seeing no one. He killed the Egyptian and hid him in the sand. The next day he went out and saw 2 Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, why are you hitting your fellow the Hebrew? The man said, Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and thought what I did must have become known. When Pharaoh heard of this, he tried to kill Moses. But Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Now a priest of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and fill the troughs to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock. Then the girls returned to Reuel, their father. He asked them, why have you returned so early today? They answered, an Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the flock. And where is he? Reuel asked his daughters. Why did you leave him? Invite him to have something to eat. Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, I
become a foreigner in a foreign land. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites grew and cried out, and their cry for help because slavery went up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on Israelites and was concerned about them. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na pinagpala ang lahat. Ang lahat, Panginoon, na anak mo, na nais mo, Panginoon, na tawagin, ay sangayon sa lahat ng plano mo, Panginoon. Kung kaya't narito kami ngayon, Panginoon, nais, Panginoon, na magpasailalim sa kapangyarihan mo at sa mga salita mo. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita. At turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kaunawaan sa lahat, Panginoon, ng salitang magmumula sa iyo. Gamitin mo ang pagkakataong ito, Panginoon, upang ang banal na Espiritu mo, O Diyos, ang siya naming maranasan. At ikaw, Panginoon, ang siyang pumagitna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At ako na magbibigay, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na ikubli mo ako sa iyong likuran. At ang kapangyarihan, ang kadakilaan, at ang kalinisan mo lamang, Panginoon, ang siyang maranasan, Panginoon, naming lahat sa sandaling ito. Naway magmistulang tabak, na sa magkabilang duloy may talim. Ang iyong mga salita, natatarak, Panginoon, sa mga nakakarinig nito, at maging sa nagdadala nito. Pagpalain mo kami, Panginoon, upang maniim ito sa aming mga kasukasuan at buto. Maraming salamat po sa iyo ang kapurihan, kadakilaan sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Pinangalanan ko po ito at binigyan ko po ito ng title na God Knows the Plan. Amen. God knows the plan. Yung plano na ating Panginoon. Tayo po ba yung ating pong bang plano sa ating pong mga buhay? Alam na po ba natin yung turnout nito? Alam na po ba natin yung result nito? Definitely not. Parati po tayo na lang na parang lagi suntok sa buwan. Ano po, kung tawagin po natin ito. Suntok sa buwan yung mga plano natin kasi hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng ating mga plano. But for God, ang alam po ng Panginoon, yung plano po ng Panginoon para sa atin, alam po niya simula sa umpisa pa lamang hanggang sa katapusan nito. Alam po ng Panginoon kung saan tayo patutungo at kung saan po tayo makakarating sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Pero minsan po ba naitanong din natin sa ating mga sarili, may purpose ba ako dito sa mundo? Nagkaroon po ba tayo minsan ng mga ganong tanong sa ating mga sarili? Or minsan naman po, kapag bugbog ka na ng problema, naiisip natin parang wala naman akong purpose dito sa pamilya ko. Especially financially. Parang minsan makikita mo, wala kang trabaho. Parang wala naman yata akong purpose. Parang hindi naman para sa mga ito. O baka mali naman itong tinataha ko. Hindi ito talaga yung tunay na purpose ko. Kung meron po tayong mga ganyang katanungan, definitely, hindi po ito nagmula sa ating Panginoon. Hindi po ito ibibigay sa atin ng Panginoon dahil ang katotohanan po ay ang ating Panginoon, planado na niya. Lahat yung ating mga buhay. Well, in fact, when we were created, God gave us a purpose. Maging yung mga anak po natin na maliliit, maging kayo, mga bata, may purpose na kayo. Alam ng Lord kung ano ang patutunguhan ninyo pagdating ng araw. Maging sa atin ding mga matatanda, mga middle ages, mga teenagers, narito tayo. Pero yung purpose ng Panginoon sa atin, hindi natatapos. Kung ano man yung mga nangyayari at patuloy na mangyayari pa, will made us who we are. God made us who we are. Lahat ng yan ginamit ng Panginoon. Ano po? Sa tignan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng purpose? Tinignan ko po sa dictionary kung ano po yung ibig sabihin ng purpose. Sabi po, something set up as an object or end to be attained. End to be attained, meaning leads towards your goal. Nililid patungo doon sa kung ano yung ating mga pinapangarap, ano yung ating nilalasap, ano ating pinapanalangin sa Panginoon. Amen? Ano po? Cumulative effect or meaningful goals. Tatahak. Yung purpose po natin, definitely may tatahakin. Hindi po tayo dadalhin yung purpose natin sa kapahamakan. Dahil ang purpose will always be
in good side. Lahat Kasi yung purpose natin. Natutunan natin kanina. The Lord holds us together. Two preachings ago po ni Pastor. The Lord holds us together. Pinahawakan tayo ng ating Panginoon because we have a purpose. The Lord knows our purpose. And in Exodus chapter 2, it is about moving about moving with God. It is about working in progress. Hindi po ito instant. Lahat po ng ginagawa ng Diyos sa atin ay parte ng bug sa atin. Di ba ako Kristiyano? Ito yung mga nagawa ko eh. Ito yung mga nangyari sa akin. Pero ito mga Ito ang nagdala sa akin papunta sa Panginoon. Amen? Alam ko nakaka-relate po tayong lahat because yan po yung mga pinagdaanan natin. Amen? Nagkaroon tayo parati ng daan kung paano tayo babalik sa Panginoon. Yung buhay natin na halos wasak na, yung buhay natin na halos akala natin wala ng pag-asa. Pero dumating yung isang pagkakataon na napunta ka dito sa simbahan na to. Bakit? Because that is part of God's purpose para po sa atin. Because the things that we don't know, the Lord knows. Yung mga bagay na hindi natin alam na alam yan ng Panginoon. And the things that we are not sure about, hallelujah, He is very sure of everything that is happening to you. Siguradong sigurado ang Panginoon. Kung may mga bagay na hindi tayo sigurado, yun po yung mga bagay na nagmula lamang sa atin. Kung kaya't wala tayong kasiguraduhan kung magiging maganda po ba yung turnout nito, yung ending nito. Kasi nga po, ito ay nagmula sa atin. Pero kung ito po ay nagmula sa Panginoon, definitely everything will fall into place. Lahat po ay magiging maganda. God knew that Moses was going to lead his people before it happened. Alam na po ng Panginoon na si Moises ito. Alam na ng Panginoon na si Moises ang magpapalaya sa mga Israelita, ang makakasama ng mga Israelita sa kanilang paglaya. Amen. Alam ng Panginoon ito. Alam ng Diyos din kung ano yung mga flaws, yung mga kahinaan ni Moises. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na mangyayari yung lahat ng binasa natin kanina. Amen. Alam ng Panginoon yun. Wala ditong naganap na lamang. Alam ng Panginoon na magkakasala si Moises at the long run. Amen? Alam na alam po, bago pa man ipinanganak si Moises, alam na po ito ng Panginoon. The Lord knows what it will take to get you. Kung paano ka nakarating dito, alam ng Panginoon yan. This is not my first church. At alam po ng lahat yon. Pero nakarating po ako dito. Bakit? Ito po ba ay pinlano ko? Hindi po. Hindi ko po ito pinlano, pero ito po ay plano ng Panginoong Diyos. Si Pastor po, hindi rin naman ito ang unang simbahan niya. Pero bakit po nakarating siya rito at nagkaroon ng Faith Without Walls, Love Without Borders? Dahil ito po ay sang-ayon sa plano ng Panginoon. Kung paano tayong lahat nakarating dito, kung paanong ikaw ay nanonood ng live ngayon, yan, kung paanong tayo ay mga naligtas, nakakilala sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at sariling Panginoon, sariling tagapagligtas, that is because it's included in God's plan. He knows the plan. Alam ng Panginoon yung kanyang plano. He knows where you need to be. Alam ng Diyos kung para kanino ka. Alam ng Diyos na hindi ka para dyan. Alam ng Diyos na para dito ka. Alam ng Diyos na iyan ang uupuan mo. Alam ng Diyos na kayong apat makakarating dito linggo-linggo. Kahit gaano kalayo yung mga bahay nyo. He knows where you need to be. Alam ng Panginoon kung sino ang ilalagay niya sa iyo at makakasama ninyo, makakasama nating lahat. Sino ang makakasama natin? You should be, or we should be with Him. With Jesus, you should be with the people of God. We should be with the people of God. Amen? Kung bakit kaya tayo magkakasama, kung bakit nakakakilala tayo ng iba't ibang klaseng tao,
namimit natin si Brother Randy kanina, itinitestify niya, nagkaroon ng ganong pangyayari sa buhay niya, isang tricycle driver na ang magkano pamasahe, 20 pesos. 15 pesos, 17 pesos. Sa Lamao, makakuha ka ng makunat-kunat, di ba 50 pesos ang ibibigay sa iyo. 150, malaki para sa kanya. Dahil alam niya ito ay ginawa ng Panginoon. Dahil alam niya, nung sinasabi niya, Lord, nakarating na ako ng Palawan. Ginujoke man ni Brother Randy yun, pero hindi siya ginujoke ng Panginoon. At that moment. Amen? Amen. Kung kaya't itinustos ito ng Panginoon para sa kanya. Dito po ipinapakita ng Panginoon that He is able to use many things. He is able to use many things. Lahat ng bagay na ginagamit ng Diyos ay laging may kaakibat na kapakinabangan para sa atin. Amen? Amen. 150 pesos, biyaheng Lamao. Gumastos din naman ako sa tricycle Pero may kapakinabangan ka. May kapakinabangan po tayo sa lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa atin. Marami pong character sa Bible na ginamit ng Panginoon ang purpose nila. And we know them. Amen? Like Joseph, the man with divine purpose. Si Joshua, si Moses, si Jeremiah, si Paul, si Solomon, si Timothy, at marami pa pong iba. Ginamit ng Panginoon yung purpose nila. Ginamit ng Panginoon kung saan sila ipinlano ng Panginoon. Amen? Amen. And in Exodus chapter 2 po, meron pong 3 bagay tayong makikita dito sa storya ni Moses. So tignan po natin ano po itong 3 bagay na ito. Simula po sa Exodus chapter 2 verses 1 up to 10. Ginamit po ng Panginoon, God uses our childhood to mold us. Our childhood. So, tayong lahat ay nagmula sa kabataan at ang mga kabataan na naririto ngayon. Ginamit ng Panginoon yan para tayong lahat ay hubugin. Ang pagpapalaki po sa atin ng ating mga magulang or even yung pagpapalaki natin sa ating mga anak ngayon, that will be a great experience of who we become. Kung bakit po ako ngayon nakatayo po dito at nagsasalita ngayon sa inyo, bit-bit ang salita ng ating Panginoon. Ano po, inilagay ako ng Panginoon para mangaral ng mabuting balita. And same thing with you. Lahat ng ministry na ginagawa natin, ang Panginoon po ang naglagay niyan sa atin. Simula pa lamang sa ating mga pagkabata. Amen. Tayo pong mga magulang, even yung mga lolo at lola, ano po, malaking influence tayo sa ating mga anak at sa ating mga apo. Na kung ano po yung nakikita sa atin ng mga bata, yan po ang tinutularan sa atin nila. Kung paano nila tayo nakikita. Kung ang bulaklak ng dila mo ay puro pagmumura, huwag kang magtaka kung ang anak mo nagmumura. Amen? Pero huwag ka ring magtaka kung ang anak mo ay madasalin. Bakit? Kasi nagmula yan sa magulang. Nakita yan sa magulang. Amen. At yung parating sinasabi ni Sister Maribel sa kanyang mga testimonies, yung kanyang mga anak na nakita na niya, na feeling fulfilled kasi feeling blessed kasi yung mga anak niya nariyan na kasi nakita ng mga anak. Amen. Amen. Alam niyo po, may kwento ko lang po si Kael. Medyo hirap po kami kay Kael pagdating po sa pagtulog sa gabi kasi po lagi late na po siyang natutulog. So one time po, sa amin po siya natutulog. So sabi niya, naiinis na ako kasi gabi na magmamadaling araw na, gising pa siya at on the hype pa siya, on the hype. Ang talaga, full bath siya. So sabi ko sa kanya, Kael, sleep na. Tapos sabi niya, okay. Tapos maya sabi niya, Mama, I cannot sleep. Why am I like this? Tapos sabi niya, why am I like this? I cannot sleep. So sabi ko sa kanya, you pray. Pero nagdasal na po kasi kami prior to that. I already pray, Mama. I already pray. Can you pray for me? Sabi niya, you pray na. You know naman, di ba, how to pray? No, but I like you to pray for me. And then we pray. Pinagdasal ko po siya para makatulog siya. And then after po namin magdasal, sabi po niya, thank you, Mama. Sabi po niyang gano'n. So nakakatuwa po, na ang una pong naiisip na sa gitna ng mga ganong pangyayari, hindi makatulog.
ang unang tinatawagan ay ang ating Panginoong Diyos, na kung saan napakaswerte nitong mga batang ito na kasama natin ngayon, na sa pamamagitan lamang ng love meal, nakita nila at ngayon mararanasan na nila yung mga sinasabi natin na napakasarap na kasama ang Panginoon. Yung kung paano yung kalalabasan natin, yun ay dahil sa paghubog sa atin ng ating mga magulang. In the story of Moses po, he was born in a godly family. Well, in fact, yung tatay niya po ay isang Levi. At kapag ikaw po ay isang Levi, lagi po silang in-line po sila sa vocational ministry. Yung tatay. At ito naman pong nanay, nanlubos na ipakilala dito, makikita natin kung gaano siya na mapagmahal. Ganon niya, sobra kamahal yung anak niya na kaya niyang itago. Maitatago mo ba ang iyak ng isang bata? Hindi. Hindi mo maitatago. Kung kaya't nang hindi na niya maitago yung iyak ng bata at mabubuko na siya na merong batang lalaki sa kanyang tahanan, kung kaya't inialis niya to, pero bit-bit pa rin niya yung pagmamahal niya. Kumbaga, etong si Moses, he is a perfect example having a godly family. Ganun yung dapat nakakalakihan ni Moses sa piling ng kanyang mga magulang. Amen? Kasi dapat kung hindi sila papatayin ng Pharaoh, dapat mananatili siya in line doon sa vocational ministry ng kanilang pamilya. Pero hindi iniutos ng Pharaoh dito na patayin lahat ng bata na isisilang para ang mga Hebreo, ang mga Israelita ay hindi na mag-multiply pa nung kanilang lahi. Kasi threatened ang Pharaoh na in the long run, posible na itong mga Israelita na ito mismo, itong mga Hebreo na ito, ang sila mismo na makakaaway or makikidigma sa kanila. So takot siya, threatened itong Pharaoh. So kaya niya ginawa yon na ipapatay yung lahat ng mga batang lalaki. So what the Lord wants? Ng mga pagkakataon na iyon sa magulang ni Moises. Ano ang gusto ng Panginoon para sa kanila? Ano ang gusto ng Panginoon para sa atin? The Lord wants to protect our children. We need to shelter them from dangerous things in the world. And dito po sa verse 3, ipinakita dito kung paano yung pagmamahal ng nanay, dito sa anak niya na ayaw niyang mapunta sa kapahamakan, doon sa dangerous things yung kanyang anak. Kung kaya't sa verse 3, sabi dito, she got a papyrus basket. Papyrus basket po. Na ito po, sa pag-aaral po ng Biblia, ito po ay may pagkakahawig ng paggamit dito po sa Noah's Ark. Sa Noah's Ark po, yung basket po in Hebrew ay teba. Teba is the same word also used sa ark. So ang pagkakapareho po nito, teba means basket, teba means ark. So the basket, ito po yung ark na pinaglagyan o pinaglagakan kay Moses para siya ay makaligtas. Although, magkaiba po yung size nun dahil alam naman po natin ang Noah's Ark ay malaki. Ang basket siguro po dahil medyo lumalaki na si Moses nito Mga 3 buwan na siya dito, so medyo malaki na siya, mga 1 yard or so. 1 yard na po siguro yung kanya pong basket na pinaglagyan sa kanya. Siguro mga 150 times or 150 yards, ang laki nitong Noah's Ark. So magkaiba sila. Pero, at etong ang pinaglagyan kay Moses, yung tambo. Yung sanga ng tambo, yun po yung kanyang ginawang basket, sanga ng tambo. While ito naman pong Noah's Ark ay cypress wood yung pinaglagyan sa kanya. So magkaiba po sila ng materyales na ginamit. Sangayon doon sa kung ano lang yung kaya mong ilagay. Amen? Amen. Pero nagkaroon po ng isang pagkakapareho sa kanilang dalawa. Na kung saan po ay nagkaroon po sila they were both covered in pitch or tar. Alkitran.
to keep them from sinking. So, nilagyan po sila pareho ng alkitran. Binalot, ito pong basket at ito pong ark ng alkitran. So, nagkakaroon po talaga ng pagkakapareho itong Noah's Ark at ito pong basket na ginamit po kay Moses. At itong dalawang arks po na ito represents the same thing. God saving humanity. Amen? Sa pamamagitan po ng basket na pinaglagyan ni Moses, na iligtas si Moises. Sa pamamagitan po ng ark na pinaglagyan ni Noah ng lahat ng binilin sa kanya ng Panginoon, tao, hayop, na napunta doon, ay iniligtas po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Noah's ark saved righteous family from God's judgment on humanity, saving those God loves. Lahat ng mahal ng Panginoon, ipinaligtas, ipinilagay ng Panginoon doon sa Noah's Ark. Amen? Naging life preserver. Naging life preserver yun, na ilang araw silang naglayag. Gamit yun. Pero nabuhay ang lahat ng naroon. And same thing with Moises. Yun din po, yung naging life preserver ni Moises, na naglayag siya dun sa Nile. Nang mag-isa, nakalagay lang siya sa basket. Pero ganun pa man, ito rin yung same thing na nagligtas sa kanya. At ganun din po tayo. May mga trials po tayo. Pero ano po, yung nagiging life preservers natin, ito, Biblia, ito, simbahan, ito, kapatiran, ito, ministry. That's our life preservers. Yan po yung nagdadala sa atin para tayo pong lahat ay mabuhay at magkaroon ng buhay mula sa ating Panginoong Diyos. Amen? That everyone on board doon sa ark na yon was leading to the ultimate ark. Ano po yung ultimate ark? Ito, the cross. Lahat po ng iniligtas ng Panginoon leads to the ultimate ark, which is the cross. Tayo pong lahat po ng mga ginamit ng Panginoon na inalaw ng Panginoon na maranasan natin, it leads us to the ultimate ark, which is the cross. Amen? Amen. So, ganun po tayo iniingatan ng ating Panginoon. Ganun po niya tayo pinoprotektahan. Kung kaya't ang sabi ng Panginoon, the Lord God, our God, wants us to protect our children. Amen? Pangalawa po, God wants us to encourage good sibling relationship. Alam niyo po, mayroong mga magulang, sometimes na magulang pa mismo ang nagiging daan upang ang isang pamilya ay magkawatak-watak, upang magkaroon ng pagkakaaway-away ang bawat magkakapatid. Meron po yan. May mga nagaganap pong ganyang pamilya. We should not allow our children to hate one another bilang mga magulang. Kailangan po, parati po nating ipinapaunawa sa kanila ano ang kahalagahan ng isang pamilya. Natural lang naman sa magkakapatid ang mag-away-away. Natural lang naman sa magkakapatid yung mag-argue, magkainisan. Pero hanggang doon na lamang. Normal po lahat na yon. Amen? Pero hindi po panghabang panahon. We must hold them together. We must hold them together. Tayo po mismong mga magulang ang hahawak sa ating mga anak, parang silang lahat ay magkaisa, because God wants us to protect our children. The same thing that God wants us to encourage good sibling relationship. Amen? Pangatlo po, God wants us to raise our children. Alam niyo po, yung pangyayari po dito, na kung saan ang Panginoon, binigyan niya ng pagkakataon ang nanay ni Moses, kahit na ganun, na inialis ng nanay niya si Moses sa kanyang kalinga, but the Lord, she was blessed. Kasi binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon upang maalagaan pa niya yung kanyang anak. Kahit sa pamamagitan lamang bilang isang yaya, naalagaan niya. At ito mismong nanay na ito, a God-fearing mother, a prayerful mother will be the one to raise her child. Siya mismo. Pero at that moment, hindi na siya ang kinikilalang nanay. At the same time, hindi na siya yung kinikilalang nanay nito kasi yaya na lang siya.
Pero dahil sa siya ang tunay na magulang, kung paano niya gustong palakihin yung kanyang anak, ganun niya palalakihin, na-mold niya yon. Because it's our responsibility sa ating pong mga magulang, responsibilidad po ng mga magulang na tayo mismo ang mag-mold, tayo po mismo ang magturo sa ating mga anak. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin magmula. Opo, tuturuan po sila sa simbahan. Tuturuan po sila ng pastor. Pero ang dapat po, nagmumula ang lahat ng ito sa tahanan. Amen. Sa mga magulang. I-welcome po natin sila if ever man na magdesisyon silang gusto ko na pong maglingkod sa Panginoon. Paano yung pag-aaral mo? Di ba meron kang ngayon may exam ka, dapat nag-aaral ka lang dyan. Baba na nga ng grades mo eh. Huwag po natin silang pigilan. Tama lang po na mag-aral sila. Mag-aral po silang mabuti. Tama po yun, wala pong mali doon. Pero tama din po, na ilaan po natin, turuan natin ang ating mga anak na maglaan ng oras at panahon ng paglilingkod para sa ating Panginoon. Amen? Amen. When time comes, ililet go naman natin talaga yung ating mga anak eh. Pakakawalan naman talaga natin yan kahit hindi natin gusto. Aalis at aalis ang ating mga anak sa ating puder. Pero siguraduhin natin na bago umalis ang ating mga anak sa ating mga puder, they can spread their wings. Dahil ang wings na ito ay wings ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Ganun yung pundasyon na dapat na ginagawa natin para sa ating mga anak. Freedom. Pabayaan natin sila. Especially kung ito ay para sa Panginoon. Amen. Ang kailangan lang natin, gabay na nagmumula sa ating Diyos. Amen? So that's our childhood mold us. Pangalawa po, God uses our mistakes to mold us. And from Exodus chapter 2, verses 11 to 15, this is what happens when we try to do the work in God. When we try to do the works in flesh. For example, tayo po ay mga naglilingkod sa simbahan, tayo po ay umaattend ng Sunday service. Pero, yung atin pong mga decision making, yung atin pong mga ginagawa, parati na lang pong nakabaling or mas mataas yung importansya or mas mataas yung pagpapahalaga sa kung ano po yung demand ng mundo. Amen. Kung ano yung dinedemand ng mundo, sometimes doon tayo parating nakabaling. But we know God. Kilala natin ang Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero the works po is not not the works of the Lord. It is in flesh. Amen. Amen. So kung kaya't nagkakaroon parati ng pagkakaiba in terms of ways. Yung ways natin, akala natin ginagamit natin for the Lord. Bakit? Kasi naglilingkod naman ako sa simbahan eh. But the truth is, hindi po natin ito nagagamit. We are doing it in a wrong way. Kasi nga po, we know the Lord, but meron tayong ibang ginagawa na taliwas doon sa kautusan ng ating Panginoon. We are doing it in our ways. Amen? Our rules. The ways and rules of the Lord was being set aside. Kasi nga po, nangingibabaw na yung ating mga rules. This is what happened to Moses. He was trying to help dun sa sinasabi niyang kalahi niya na isang Israelita, na isang Hebreo. Gusto lamang naman niyang tumulong. Dahil, minamaltrato siya eh. Netong Egyptio na ito eh. Minamaltrato siya. So after that, nung wala nang nakakakita, doon siya nagsubok na patayin itong Egyptio na ito. Etong nagmaltrato sa kanyang kaanak, kanyang katribo. Dahil siya isang Hebreo, hindi yun dapat. Yun po yung nasa loob ni Moses at that moment. Nais niyang ipagtanggol ang isang Hebreo dahil ako ay Hebreo. Amen. Sabi nga po ng Acts chapter 7 verse 23, when Moses was 40 years old, he decided to visit his fellow Israelites. He saw one of them being mistreated by an Egyptian.
So he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Tinulungan siya ni Moses, itong Hebreo na ito, para ialis siya doon, para hindi na sila magtratuhin ng mga Ehipsyo. But it turned out, sila pa yung nagsumbong kay Moises. Napinatay ng Hebreong ito yung isang Ehipsyo. Kung kaya, hinanap siya ng Pharaoh at nais siyang ipapatay ng Pharaoh. Well, in fact, ang gusto lang naman ni Moises ay i-reconcile niya, di ba? I-reconcile niya kasi merong isang parte dito na nag-away ang dalawang Hebreo. Inawat niya yun. Huwag kayo mag-away kasi magkalahi kayo eh. Dapat kayo, nagmamahalan kayo, hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakaroon ng lamat ang pagiging Hebreo niya. Kung saan sinabi nung Israelita doon, di ba? Ibinunyag siya. Nakita kita. Ibinaon mo sa lupa. Yung pinatay. So nagulat siya doon. Kasi parang, teka, iniligtas na kita eh. Ako ang nagligtas sa iyo dahil nais ko na magkaroon ng magandang pagkakaunawaan. Pero ang sagot na itong lalaki, who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and thought, what I did must become known. So doon niya na-realize, ay alam na. Alam na pala, may nakakita pala nung aking ginawa. Tayo pa ba naranasan na po natin yan? Nung naandun ka sa middle of dispute, na kung saan nasukol ka, na-confront ka, na kung saan pinagtanggol mo lang siya, pero yung ending, sa'yo napunta yung sisi. Pero nais mo lang namang mamagitan. Pero dahil sa ayaw mo ring magsalita, ayaw mong lumawak pa, o mas lalo pang lumaki yung gulo, nanatili kang nanahimik. Amen. So parang pakiramdam mo, ikaw yung nasa iyo yung burden, 'di ba? Kasi tinulungan mo na nga and ang ending, ikaw pa yung naging masama. Naranasan na po ba natin yung mga ganyan? So kung naranasan natin, makaka-relate tayo kay Moses nung panahon na yun, kung ano yung nakita niya, kung ano yung naramdaman niya at the moment. So yung parang hindi ka na makakilos. Parang gusto mo nang lumubog, kainin ako ng lupa ngayon pa lang. Parang gano'n na, gusto mo nang, gano'n yung klase ng gusto mong gawin. Maialis ka dun sa sitwasyon na yon. But this is the thing. When the Lord takes care of you, you are a mediator. When the Lord takes care of you, you are the mediator. But when you take care of it, you are an agitator. Marisol lang. Kapag ikaw hinandal mo yung isang sitwasyon na nagmula sa Panginoon, ang lahat ng sinabi mo, ang lahat ng ginawa mo, you are a mediator. Amen. Yung nangyari po kay Moses na nag-aaway, minamaltrato ang isang Hebreo, ang isang Israelita. Nung nakita niya yon, ang nanguna po sa kanya ay yung kanyang pakiramdam, yung kanyang pagmamahal dito sa kanyang mga katribe, dito sa kanyang mga kalahi, na kung kaya't iba yung naging takbo ng isip niya, ialis sila, tapusin yung pagmamaltrato na yun sa pamamagitan ng pagpatay. Hindi po nakita doon at that moment ni Moses kung paano ito i-handle ng Panginoon. Amen. Hindi niya yun nakita. Ini-handle po niya yung sitwasyon sa pamamagitan lamang ng kanyang kaalaman, ng kanyang nais na mangyari. Ano po? But although Moses messed up, kahit po ganun na yung nangyari na yun, mali na yung mga naging nangyari, ano po, mali how Moses handled the situation, pero alam po ng Panginoon that Moses is still usable for God. Amen? Magagamit pa rin ng Panginoon si Moses kahit siya ay nagkasala. Amen? In verse 14 po, who made you ruler and judge over us? Sabi po nung lalaki.
Ang Hebrew word po ng judge can also refer to as deliverer. And in Acts chapter 7 verse 35, this is the same Moses whom they would rejected with words, who made you ruler and judge. He was sent to be their ruler and deliverer by God himself through the angel who appeared to him in the bush. Amen? Kahit ganun po yung nangyari sa kanya, pero he still became the deliverer. Kung paano po na si Moses mismo ang magliligtas at mag-aalis sa kanila sa Ehipto. Amen? Nagamit pa rin kahit na dun sa pagkakasala ni Moses na yun. Oo, nagkamali siya. Nagkamali po si Moses. But God would use that mess para ialis si Moses doon sa area na yon at the moment na kung saan umalis po si Moses, nagtago kasi pinapahunting na siya nitong Pero eh. So kailangan po niyang umalis doon kung kaya't napunta siya ng Midian. At doon din po, nakilala niya yung kanyang asawa, kanyang mapapangasawa at nagkaroon ng mga bagay, mighty things happened doon po sa Midian as he grows. Sa pagtanda po ni Moses. Amen? Doon po sa kanyang pag-alis. Kaya tayo po, kapag iniaalis tayo ng Panginoon sa isang lugar, sa isang bagay, or maging sa mga past churches po na pinanggalingan natin, hindi po iyon dahil sa hindi ka karapat-dapat, kundi dahil meron pong plano ang Panginoon sa iyo na mas nararapat. Amen? Amen. So una po, God uses our childhood to mold us. God uses our mistakes to mold us. Pangatlo po, God uses our family to mold us. Ito po ay tinalakay sa verses chapter 16 up to 22. When the Pharaoh knew about the killing, he wanted to kill Moses. At of course, katulad po ng sinabi ko, he fled. Si Moses po ay umalis papunta ng Midian. Yung Midian po, as described, yung itsura po ng lugar na yon is different doon po sa Egypt, sa pinanggalingan ni Moises. Dahil ito po, ang Midian po is a dry place, a desolate place. Hindi siya maganda. Para siyang siguro bundok, probinsya, ganun yung klase. Kakaiba yung kinasanayan niya dito sa lugar na kung saan siya dinala ng Panginoon. Maraming bagay ang taliwas, taliwas sa atin, taliwas sa gusto natin, taliwas sa mga pangunawa natin. Pero since doon tayo dinala ng Panginoon, doon tayo bubuuin ng Panginoon. Yung mga napirasong mga pagkakataon sa buhay mo, yung mga napirasong the pieces of your life, nagkadurog-durog ang buhay mo, tatanggalin ka ng Panginoon doon. Iaalis ka niya doon at muli ka niyang bubuuin. At ganun po yung ginawa ng Panginoon kay Moises. Inialis siya doon, dinala siya to a dry and desolate place, pero doon po siya pinalago, binuo ng Panginoon. Nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng asawa at mga anak. So tayo po, maraming bagay po sa atin yung sinasabi natin, hindi kasi yan kasama sa plano ko, ayaw ko. Marami po tayong nare-reject kasi hindi ito base doon sa pinlano natin at doon sa kaunawaan natin. Na sa tingin po natin, ito yung tama para sa atin. But sometimes, kailangan po tayong ay alis ng Panginoon doon. Kung masyado nang matigas ang ulo natin, definitely tayo po ay madudurog. Kasi matigas ang ulo natin at ayaw nating sumunod sa kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. God blesses Moses a family. Binayayaan siya ng Panginoon. Nagtrabaho po si Moses. Nagtrabaho po si Moses, yung perspective niya na maitaguyod yung kanyang pamilya sang-ayon dito sa plano ng Panginoon para sa kanya. It's grown-up time, mga kapatid. Hindi po tayo mananatili na parati na lang po tayo na binibigyan ng ating makakaing espiritual. Dadating po ang panahon na kailangan na rin po nating tumayo, lumakad, gumalaw, para naman po yung mga naibigay sa atin, mga inaituro sa atin, especially the leadership training that we have, it's about time po na ilalabas na natin ito.
huhubugin na natin yung mga taong nalalapit sa atin. Amen? Dahil tapos na tayo sa paghubog sa atin. Hinubog tayo simula ng ating mga pagkabata. Hinubog tayo ng ating mga Panginoon, sa ating mga kamaliang nagawa sa ating mga buhay. Hinubog tayo ng ating Panginoon para buuin tayo. Kahit may pamilya na tayo, kasama yung ating mga pamilya sa bubuin ng ating Panginoon. And all our experiences, all our mistakes, all our families, God uses all these moments, all those scenarios to mold us. Magpapahubog ka ba? Amen? Amen! Hallelujah! Magpapahubog tayo sa Panginoon. Magpapahubog tayo sa Panginoon dahil ito ang tama at nararapat. Magpapahubog tayo sa Panginoon dahil yung plano ng Panginoon sa atin sapat at sagana sa lahat. Amen? Alam ng Panginoon kung ano yung nais niya para sa atin. So, baybayin po nating lahat yung atin pong mga naranasan, yung ating mga nakaraan. Nakita po ba natin yung plano ng Diyos para sa atin? Nakikita ba natin yung plano ng Diyos para sa iyo? O nakikita ba natin ngayon yung plano ng Diyos para sa atin, pero ayaw natin magpahubog? Ayaw nating umalis. Gusto nating manatili. Or sometimes yung iba naman, ay ganun po ba, pastora? O sige po, aalis na lang po ako. Sometimes kasi mali po yung interpretation natin sa, nandito tayo sa comfort zone natin. Amen. Sometimes sasabihin natin, baka pwedeng umano ako kasi sa ibang churches, may mga ilaw-ilaw, madilim, tapos may mga sari-saring ilaw. Iba yung dating, hindi po ba? Malakas ang tugtugan, maraming kumakanta, maraming musicians, ganun. Iba yung dating, talagang alive na alive, may mga ganyan, ano? Aalis ako sa comfort zone. Ang tanong, anong comfort zone ang aalisan mo? Kung mismong doon sa comfort zone na sinasabi mo ay hindi ka naman nahuhubog at hindi ka naman nagpapagamit sa Panginoon. Amen? There's no such thing as comfort zone kung hindi mo naman ginagamit, kung wala kang ginagawa. Yung sinasabi pong comfort zone, dito ka na lamang maglilingkod. Hindi ako aalis dito. Lahat ng nalalaman ko, dito ko gagamitin. Hindi ko to gagamitin sa labas. Ayaw ko. That's the comfort zone. Nandito ka na lang sa simbahan mo. Dito ka lang naglilingkod. Ayaw mong ilabas. Ayaw mong umabot ng tao. Gusto mo abutin lang yung mga kapatiran mo. Yun yung comfort zone mo. Pero may ginagawa ka, mga kapatid. May ginagawa ka. Si Moises po, hindi siya nanatili doon. Umalis siya, pero may ginawa siya. Comfort zone niya yun. Andun yung kanyang mga kalahi. Pero umalis siya. Pumunta siya sa lugar na hindi niya ayaw niyang maranasan ang mga nararanasan doon. Hindi maganda, hindi yun ang kinalakihan, hindi yun ang kinasanayan niya, pero umalis siya. Yun ang pag-alis sa comfort zone. Amen? At hindi siya nanatili, hindi siya natinag doon sa kung ano yung nais at plano ng Diyos para sa kanya. Don't be an agitator. Wag po tayong tanggap na lang ng tanggap o sulsol na lang ng sulsol. Ang kailangan po natin, we should be a mediator. Kailangan po lahat ng plano natin, God is taking care of it. Not you taking care of it. Kasi po, if you take care of your plans, you are an agitator. But if God takes care of your plans, you are a mediator. Kasi yung plano ng Panginoon lamang naman ang ginagawa mo. Amen? In verses 23, verses 25 po, God's people needed to be rescued, and God was preparing that very man for the job, and that's Moses. Amen? Amen. Plano ko yan para kay Moises. Sabi ng Panginoon, hindi natatapos sa Ehipto ang plano ko para kay Moises.
Pero ang mga Israelita ang makikinabang sa pagpapalago ko at sa pagmold ko kay Moises. Amen. Binuo muli ng Panginoon si Moises sa lahat ng kanyang mga naranasan sa paraan na nais ng Panginoon. Amen. Everything was according to God's plan. Ikaw, kapatid, God is preparing you for a very special task. And maybe yung task po na yun, nag-uumpisa na nga. Hindi mo lang namamalayan. Siguro yung task po na yun, nariyan na, hawak mo na. Kaya lang hindi mo lang pinapansin. Huwag lang po tayong umupo dun sa task na nais ng gusto ng Panginoon sa atin. Huwag lang po tayong manatili sa kung saan, okay naman, may gumagalaw naman sa simbahan. Kahit wala naman ako dyan, kaya naman ni Pastor lahat yan. Kahit naman siguro hindi ako pumunta sa simbahan, okay na yan. Kahit naman siguro hindi na ako maghayag pa ng mabuting balita, nood na lang sila ng live. Sister, nood kang live share ko sa'yo. Hindi ko na kailangan magsalita dito sa sister ko na ito. Sister, 48 times na kitang sinisenda ng live. Hindi ka pa nagpupunta sa church. May ginawa ka ba? Nag-send ka lang naman ng live. Hanggang doon na lang po tayo. Hanggang doon na lang po tayo. Kapatid, God is preparing us for a very special task. Meron pong espesyal na nais ang Panginoon na gawin para sa akin. Don't just sit down. Katulad po ni Moises, gumalaw siya. Umalis po siya dun sa comfort zone niya. Sinunod po niya yung plano ng Diyos para sa kanya. Tayo po kaya, susundin po kaya natin yung plano ng Diyos para sa atin. God is preparing you for a very special task. Are you willing? Are you willing to let Him shape you? Amen. Are you willing? Amen. We are willing. We are willing that the Lord will mold us. We are willing that the Lord will shape us. Amen. And if we are willing, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tatayo. Ikaw, kapatid, na nanonood sa amin sa live na ito, if you are willing at nais mo na tugunan yung tanawagan ng Panginoon, kung nais mong sumunod dito sa special task na binibigay sa iyo ng Panginoon, tumayo po tayo. Tatayuan natin ang lahat ng ito. Amen? Amen. Hindi tayo mananatiling nakaupo. Hindi tayo mananatili na papetiks-petiks lamang. Tapos na po ang pandemya. Pero yung mga paa po natin parang napapandemic pa. Nahihirapang pumunta, nahihirapang umattend. Ano po sa mga gawain ng Panginoon. This is the time, mga kapatid. Sama-sama po tayo to become the mediator. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magsitayo. Oh, hallelujah. Napakasarap purihin ng Panginoon. Amen? Napakasarap purihin ng Panginoon, lalo't higit kung alam natin na yung plano ng Diyos ay nariyan. Na kung saan yung plano ng Diyos mismo ang ating nararanasan sa ating mga buhay. Marami pong bagay minsan ang naididisregard natin. Naididisregard po natin minsan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon para sa atin dahil inaakala natin that this is not the right thing for us. This is not the right thing for us. Dahil ang hinihingi natin sa Panginoon, ang gusto natin sa Panginoon, yung biyaya na nakikita. Kapatid, sa pagkakataong ito, yung biyayang nakikita, sometimes ito yung biyaya din na nagiging daan ng pagkakaalis natin sa ating Panginoong Diyos. Bakit hindi muna tayo mag-focus dun sa biyaya na nararanasan? Yung biyaya na nararanasan mo, yung pagsama ng Panginoon sa buhay mo.
You will count the blessings kung ano yung binibigay ng Panginoon sa puso mo. You will count the blessings kung ano yung ipinaparanas ng Panginoon sa iyo. Lahat po kayang ibigay ng mundo. Pero hindi kayang ibigay ng mundo ang puso na nagmula kay Kristo. Amen? Amen. Kung kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Hingin po natin sa ating Panginoon yung kanyang gabay, yung kanyang presensya. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, mold me. Hubugin mo ako, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, para sa akin. Kasi kung ako lang, Panginoon, hindi ko kaya. Pero kung nariyan ka, Panginoon, kaya ko. Kasi alam ko yung lahat ng bagay, mas tama kung sa'yo nagmula. Na yung lahat ng bagay, kaya kong mapagtagumpayan kasi iyon yung tama. Lord, salamat. Salamat sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga salita. Dahil kahit kailan, Panginoon, parati mo kami hinahawakan sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong mga pangako. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan para ang lahat ng ito, Panginoon, manuhin, Panginoon, hindi lamang sa aming mga tenga. Manuhin ito, Panginoon, sa aming mga puso at dalhin ito, Panginoon, ang buo naming sistema. Dahil sa pagkakataong ito, Panginoon, nais namin, Panginoon, magpasailalim sa iyo. Take care of us, Lord. Take care of our plans, Lord. Ikaw ang siyang magplano para sa amin. Bibitawan namin, Panginoon, kung ano yung mga inaiplano namin. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang nais namin na gumawa ng lahat ng ito. Lord, salamat, Panginoon. Dahil today, you made us special. You made us special, Lord God, dahil binibigyan mo pala kami ng special task. Akala namin, Panginoon, wala kaming kayang gawin, wala kaming pwedeng gawin dahil kami ay patuloy na nagkakasala. Pero salamat sa iyong kahabagan, O dakilang Diyos. Dahil patuloy mo kami, Panginoon, hinuhubog sa presensya mo at sa mga salita mo. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We pray, Lord God, na sa lahat ng pinagbaanan namin, Panginoon, ang aming mga kabataan noon, simula pagkabata, ang aming mga bitbit sa buhay, ang aming mga pagkakamali sa buhay, Panginoon, ang problema namin sa aming mga pamilya, Panginoon, ang problema namin, Panginoon, sa aming pangkabuhayan, Panginoon, sa iyo namin lahat ibinibigay, O Diyos. Taguhin mo ito at gamitin ito, Panginoon, upang maging tibay namin, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. At ngayon, Panginoon, nagdidesisyon kami, Panginoon. Nagdidesisyon kami na hindi kami mananatili, Panginoon, na nakatayo na lamang. Magdidesisyon kami, Panginoon, nagagampanan namin, Panginoon, kung ano yung plano mo para sa amin. Nakatulad ni Moises, Panginoon, saan mo man kami dinala, Panginoon, saan mo man kami dadalhin, Panginoon, susunod kami, Panginoon, sang-ayon sa plano mo para sa amin. Maraming salamat, O dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na siyang nagmahal sa amin, Panginoon, at patuloy na nagmamahal. Kung kaya sa umagang ito, Panginoon, we declare, Lord God, that this day is a day of victory. It's a day of victory dahil ang aming Panginoong Diyos ang siyang nagplano ng bawat buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Panginoon, sa sandaling ito, hayaan mo ipanalangin namin at itaas sa iyo ang aming mga katandaan, Panginoon. Si Papa, Panginoon, na
who is in pain right now, Lord God. We pray, Lord God, na tanggalin mo lahat ng sakit na nararamdaman niya at patuloy na nararamdaman pa, Panginoon, sa kanyang mga mata. We pray, Lord God, na bigyan mo, Panginoon, at ipakita mo, Panginoon, sa kanya yung tunay na biyayang nagmumula sa aming Panginoong Diyos, ang himala ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na merong karamdaman ngayon, Panginoon. Kagalingan, O Diyos, ang siya naming dalangin na ipagkaloob mo sa kanila. Lord, we also pray, Panginoon, para sa mga kaanak, O Diyos, ni Brother Ambet, Panginoon. Ang anak mo, Panginoon, na namaalam na at umuwi na sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga araw, sa mga panahon na siya ay aming nakasama sa simbahang ito. Nakita namin sa pamamagitan niya, Panginoon, na hindi, Panginoon, yung kahinaan ng katawan ang magiging hadlang para tanggapin ka bilang Panginoong Diyos. We pray for His family, Lord God, na nawa po, Panginoon, maranasan din nila kung ano yung naranasan ni Brother Ambet nung siya ay naririto pa, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilya ng aming simbahan, sa lahat ng mga tatay, Panginoon, patuloy mong itustos sa kanila, Panginoon, ang mga kapakinabangan upang magamit sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, malaki man o maliit na trabaho, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, will sustain their family because you are the God who provided for us, O God. Ganon din, Panginoon, ang mga kananayan, bigyan ng kalakasan o dakilang Diyos. Na patuloy na maningin, Panginoon, sa aming mga nanay ang pag-ibig, sa aming mga anak at sa aming pamilya. Na ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang ipararanas namin sa aming mga asawa at sa aming mga anak. We also pray, Panginoon, para sa mga kabataan ng church na ito. Na naway i-inflict mo, Lord, yung fire na muling mabuhay, Panginoon, ang aming ex-jam. Na muli, Panginoon, lumabas, Panginoon, ng simbahang ito upang kumuha, Panginoon, ng mga kaluluwang ibabalik sa iyo. Maraming salamat po, Lord God. We pray for our Talking Hands Ministry. Na sa kabila, Panginoon, ng kanilang kawalan, Panginoon, ng mga pandinig. Ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang nagtutustos ng lahat. We pray for our Pinoy meals, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, sa reformat na aming gagawin. Ikaw ang siyang magpala ng lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, ng kapurihan ay tanging sa pinakamataas lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.